Jump Tales presents an inspiring love story of Xandro and Bianca, written by Maria Regina and narrated by Miss J.A. Sir, confirm po. Hindi mo na kayo pwedeng lumabas ng airport. Hindi agad sumagot si Xandro Mercado. Nakatitig lang siya sa malaking glass wall ng VIP lounge habang pinagmamasdan ang magulong departure area sa ibaba. Sunod-sunod ang tunog ng rolling luggage, announcements at reklamo ng mga pasaherong ilang oras nang stranded sa airport. May batang umiiyak malapit sa coffee shop. May foreigner na galit habang kausap ang customer service. At may ilang pasaherong abala pang mag-video para may ma-upload online. 3 oras yun ang sinasabi yan. Malamig na sagot niya habang nakasandal sa upuan. Bahagyang napaawang bibig ng staff nang may hawak na tablet. Meron daw pong security threat daw sa kabilang wing. Dapat pala nagdala na lang ako ng tent. Pigil na napangiti ang staff. Pasensya na po talaga, sir. Pagod na si Xandro. 3 sunod-sunod na international flights ang tinapos niya ngayong linggo. At ang gusto lamang naman niya ay makauwi ng tahimik. Pero mukhang malas talaga ang araw niya. Kahit nakasuot siya ng simpleng itim na jacket, dark jeans at cap na bahagyang nakatakip sa mukha, may ilang taong palihim pa ring lumilingon sa kanyang direksyon. Hindi naman yun nakapagtataka. Siya si Xandro Mercado. Pinakabatang star pilot captain ng Aero Globe Airlines at isa sa pinakasikat na piloto sa bansa. Kilala siya hindi lang dahil sa husay sa ere, kundi dahil sa malamig at kontroladong personalidad niya kahit sa gitna ng emergency situations. Sanay siya sa pressure, pero hindi siya sanay sa maingay na kaguluhan ng mga pasahero. Biglang umugong ang emergency alarm sa buong terminal. Napamulat agad siya. Attention passengers, please proceed to the designated evacuation areas immediately. Kasunod doon ang sabay-sabay na sigawan. Ano nangyayari? May sunog ba? Nasaan yung anak ko? Sir, wag po kayong tumakbo. Mabilis siyang tumayo. Automatiko nang naging alerto ang katawan niya dahil sa training bilang piloto. May matandang lalaki agad na bumangga sa kanya habang hila-hilan 2 maleta. Iyo, tulungan mo na naman ako dito. Bago pa siya makasagot, may iba nang tumulong. Pero may batang babae namang biglang yumakap sa kanyang binti. Mama! Napatitig si Xandro sa bata. Hindi ako mama mo. Lalong napaiyak ang bata. Excuse me, tabi po, dada ng evacuation group. Napalingon siya nang makarinig ng matatag na boses mula sa gitna ng kaguluhan. At doon niya unang nakita si Bianca. Mabilis itong gumagalaw sa gitna ng mga tao habang may hawak na radyo. Naka-airport utility uniform ito, nakapusad ang buhok at may ID lace na nakasabit sa leeg. Sir, hindi po exit yan! Sigaw nito sa isang lalaking pilit binubuksan ang maintenance door. Pareho lang naman na may pinto! Sir, may timba at map po sa loob! Natawang ilang pasahero. Mabilis na lumapit si Bianca sa batang nakakapit pa rin sa kanya. Oh, bakit umiiyak si baby? Akala niya nanay niya ako. Walang emosyon yan sagot. Sandali siyang sinipat ni Bianca mula ulo hanggang paa. Medyo mahaba nga ang buhok mo, sir. Naningkit ang mga mata na lalaki. Funny. Kinuha ni Bianca ang bata at mabilis na kinausap para kumalma bago inabot sa guard na naghahanap sa pamilya nito. Pagkatapos noon, ay muli ito lumingon sa kanya at saka lang tila tuluyang natigilan. Sandali, ikaw si... Shh! Agad niyang itinapat ang hintuturo sa labi ng babae. Tumas ang isang kilay ng dalaga. Wow! Secret agent? Ayoko lang magkagulo. Too late. May nagsasabunutan na road dahil sa charging station. Napasilip siya sa direksyong tinuturo nito at nakita ng 2 babaeng halos mag-agawan sa extension cord. Ma'am! Tawag ng isang airport staff kay Bianca. Kulang tayo ng driver sa evacuation vehicle. Ako na. Mabilis itong sagot. Pagkatapos ay bumaling ito sa kanya. You, sama ka sa Group B. May choice ba ako? Wala.
Dire-diretso itong naglakad. Napatingin siya sa likod nito bago sumunod. Pagpasok nila sa evacuation vehicle, agad na nagsiksika ng mga pasahero sa likod habang patuloy ang ingay at reklamo ng ilan. "Miss, aircon ba to o oven?" Reklamo ng isang lalaki habang pinapaypayan ng sarili gamit ang boarding pass. "Libre lang po ang panic ngayon, sir. Aircon bukas pa." Mabilis sa sagot ni Bianca at pinihit ang susi ng sasakyan. Napailing si Sandro bago sumandal sa upuan malapit sa harapan. Pagkabukas ng radyo ni Bianca, sunod-sunod na boses agad ang narinig. "Team B, avoid Terminal 3 Access Road. Repeat, avoid." Naputol yon dahil agad pinatay nito ang radyo. Ang ingay, bulong nito. Napatingin si Sandro dito. "Hindi ba mahalaga yon? Lahat dito importante kaya mas masakit sa ulo." Mabilis itong pinandar ang van palabas ng evacuation lane. Sa halip na sumunod sa pangunahing daan, lumiko agad ito sa isang makitid na service road sa gilid ng airport hangars. Napakunot noo siya sa nangyayari. "Dito tayo dadaan?" "Mas mabilis kung dito." "Sigurado ka?" "Hindi." Tahimik itong napagmasdan ni Sandro. Simple lang ang ayos ito. Walang make-up maliban sa bahagyang lip tint. Nakapusod lang ang buhok at mukhang ordinaryong utility stop sa unang tingin. Pero habang tumatagal, mas lalong may hindi tama. Kabisa nito ang bawat shortcut. Alam nito kung aling security gate ang hindi na kailangang i-checkpoint. At higit sa lahat, hindi ito mukhang natataranta kahit may lockdown. "Gaano ka nakatagal dito sa airport?" Casual niyang tanong. "Matagal na." "Specific." "Mahilig kasi ako sa mystery." "Hindi bagay sa'yo." Saglit itong sumulyap sa kanya. "At bakit naman?" "Masyado kang madaldal para maging mysterious." "Ah, wow! Marunong palang mag-joke si Captain Sungit." Lumiko muli ang van sa mas madilim na service tunnel. Napansin niya na hindi na yun bahagi ng normal na evacuation route. "Restricted area na to ah." "Relax, hindi naman kita ibebenta." "Tama, baka walang bumili." Pinigilan ng dalagang mapangiti. "Alam mo, mas funny ka kaysa sa akala ko." "At ikaw, mas suspicious ka kaysa sa inaakala ko." Bahagyang natahimik ang dalaga. Hindi yon nakaligtas sa kanya. Pagkatapos ng ilang segundo, muli itong nagsalita. "Anong suspicious doon?" "Alam yung layout ng buong airport. Trabaho ko to. Pati blind spots ang CCTV." Saglit na natigilan ito bago mabilis sa bumawi. "Mahilig lang ako mag-observe. Pareho pala tayo." Habang nagmamaneho ito, may biglang tumawag sa radyo na nakasabit sa dashboard. "Bianca, nasan ka na? Hindi ka dapat." Agad itong pinatay yun. Mas lalong naningkit ang mga mata ni Sandro. "May problema ba?" "Wala." "Sure?" "Oo." Tumigil sandali ang sasakyan sa isang security checkpoint na halos walang tao. Mabilis na bumaba si Bianca para i-scan ang access card sa metal gate. Pagkabukas ng gate, muli itong sumakay. Pero sa pagmamadali nito, aksidenteng nahulog ang sling bag nito sa sahig ng van. Kasabay noon ang pagkalaglag ng ilang gamit. Isang maliit na metallic device, isang makapal na envelope at isang bundle ng pera na nakatali pa ng rubber band. Mabilis namang namutla ang dalaga. "Don't touch that." Kalma ang boses ito pero halatang tensyonado. Yumuko siya para pulutin ang isang folder na dumulas malapit sa sapatos niya. Bahagyang nakabukas yon at doon niya nasilayan ang ilang litrato ng mga lalaking naka-formal suit, screenshots ng bank transfers at listahan ng mga pangalan na may pulang marka sa gilid. May ilang dokumento ring may airport seal at confidential stamp. Unti-unting kumunod ang noon niya. Hindi yun gamit ng ordinaryong airport utility staff. "Anong trabahong meron ka?" Mababa niyang tanong. Mabilis na inagaw ni Bianca ang folder at siniksik pabalik sa bag. "Hindi mo kailangang malaman." "May dalang confidential documents ang utility staff ngayon?" "Maraming multo sa airport. Kailangang updated." Napansin niya ang malit na baril na bahagyang nakatago sa ilalim ng bag bago mabilis yung tinakpan ni Bianca. Nanigas sandali ang ekspresyon niya. Mas lalong bumigat ang pakiramdam niya. Hindi normal ang perang dala nito at hindi rin normal ang confidential files. At lalong
Hindi normal ang baril. Bubuka pa lang sana ang bibig niya nang biglang umugong ang radyo sa dashboard. Unit 7, confirm visual. Black airport shuttle van spotted near restricted tunnel access. Kasunod noon ang mahinang tunog ng paparating na mga sasakyan. At ilang segundo lang ang lumipas, may narinig silang sunod-sunod na yabag at sigawan mula sa kabilang bahagi ng tunnel. Check every service vehicle! Move! Move! Nanigas sandali ang ekspresyon ni Bianca, pero mabilis din itong bumalik sa pagiging kalmado. Great! Bulong nito habang sumisilip sa side mirror. Napakunot noo siya. Hinahanap ka nila? Hindi ito agad sumagot. Mabilis itong pinatay ang makina ng van at kinuha ang bag. Makinig ka sa akin. Seryoso nitong sabi habang nakatingin diretsyo sa kanya. Kapag may nagtanong, sabi mo hindi mo kilala. Anong ginawa mo? Mas okay nang wala kang alam. Bianca, hindi to yung oras para maging curious ka, Captain. Bago pa siya makapagsalita muli, biglang tumunog ang malakas sa busina mula sa labas, kasabay ng pag-ilaw ng flashlight sa windshield. Airport security, buksan ang sasakyan! Mabilis na napamura si Bianca sa ilalim ng hininga nito. At ngayon, nagiging exciting na. Bulong nito. Exciting? May pulis sa labas! Exactly! Hindi makapaniwalang napatitig si Sandro dito. Sa kabila ng sitwasyon, parang sanay na sanay ito. Mabilis na bumaba ito mula sa driver's seat at lumipat sa likuran ng van. Sumunod agad siya. Anong ginagawa mo? Sa halip na sumagot, hinila nitong isang malaking emergency equipment cabinet sa gilid ng tunnel wall. At doon niya nakita ang makitid na metal door na nakatago sa likod nito. Napakunot noo siya. May lagusan dito? Marami. Ano ka ba talaga? Ngumiti si Bianca habang binubuksan ang keypad lock. Busy. Bianca! Sigaw muli mula sa labas. We know you're here! Mabilis na bumaling si Bianca sa kanya. Kailangan mong umalis. Ano? Hindi ka pwedeng madamay dito. At sa tingin mo, aalis ako basta-basta pagkatapos ko makakita ng baril at confidential files? Mas safe ka kung wala kang alam. Hindi ka ordinaryong airport staff. Congratulations, matalino ka. Bago pa siya makapagsalita, biglang umugong ang malalakas sa katok sa van. Open the vehicle now! Napamura siya at napalingon sa pinto. Samantalang si Bianca naman ay mabilis na binuksan ang sikretong daanan. Madilim yon, halos kasya lang ang isang tao. Mabilis itong itinulak siya palapit doon. Hoy! Makinig ka. Kapag tinanong kanila, sabihin mo na wala na ako ng kontrol at tumakas. Huwag mo akong sundan. At bakit kita pakikinggan? Dahil ayoko madamay ka. Saglit siyang natigilan. Mabilis na lumapit ang tunog ng mga yabag. 3 seconds before we force this open! Napatingin muli siya sa dalaga. Bianca, ano ba talagang? Hindi na niya natapos ang tanong dahil mabilis siyang itinulak ng dalaga papasok sa makitid na lagusan bago nito sinara ng bahagya ang metal door. At sa malita siwang, huli niyang nasilayan ang bahagyang ngiti nito. Nice meeting you, Captain Sungit. Kasunod noon, ang mabilis itong pagtakbo sa kabilang direksyon ng tunnel. At halos sabay noon ang malakas sa pagbukas sa mga autoridad sa pinto ng van. Freeze! Napahawak siya sa metal wall habang tulala. Naririnig niya ang sunod-sunod na yabag, sigawan at utos ng mga pulis, pero wala na si Bianca. Parang bula itong naglaho sa loob ng airport na parang kabisado nito ang bawat lihim na daanan ng lugar. At habang nakatayo siya doon sa madilim na lagusan, isang tanong lang ang paulit-ulit na umiikot sa isip niya. Sino ba talaga si Bianca? Halos hindi makahinga si Bianca habang mabilis na tumatakbo sa makitid na maintenance tunnel. Sunod-sunod ang yabag ng mga humahabol sa likuran niya. Umaalingaw-ngaw sa sementadong dingding ang sigawan ng airport security at ng mga armadong tauhan. Mas kinatatakutan niya kaysa sa mga pulis. Check the lower access tunnels. Hindi siya makakalayo. Mariin niyang kinagat ang ibabang labi habang mas sinigpitan ng hawak sa sling bag. Ramdam niya ang bigat ng baril sa loob noon, pati ang makapal na envelope na dahilan kung bakit gusto na siyang patahimikin ng dating grupo.
Mali ang naging desisyon niyang tumutol. At mas malaking pagkakamali ang pagkuha niya ng ebidensya laban sa kanila. Lumiko siya sa isa pang service hallway bago mabilis sa pinindot ang emergency access panel. Umilaw ang pulang scanner. Damn it! Mabilis siyang napalingon nang marinig ang paparating na yabag. Movement at the east tunnel! Napamura siya sa ilalim ng hininga bago agad hinugot ang maliit na metallic device mula sa bag. Ilan segundo niyang kinalikot yon saka sinaksak sa access panel. Nag-flicker ang ilaw. Pagkatapos ay bumukas ang pinto. Found her! Mabilis siyang sumuot sa loob at agad sinara ang bakal na pinto. Kasabay noon, ang malalakas na putok mula sa kabilang side. Tumama ang bala sa metal wall. Napapikit siya ng bahagya. Hindi na talaga kayo nagbago. Mahina niyang bulong. Mabilis siyang tumakbo pababa ng madilim na hagdan hanggang makarating sa lumang storage area malapit sa cargo section ng airport. Halos wala nang gumagamit noon kaya alam niyang ilang minuto rin bago siya mahanap. Huminto siya sandali para habulin ang hininga. Bahagyang nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang cellphone. Mahigit 20 missed calls. Ayaw na niyang marinig ang boses ng kaibigan niya. Sapat ng gabing muntik na siyang ipapatay ng sarili niyang grupo. Naaalala niya pa kung paano siya hinarap ng leader nila ilang oras bago ang lockdown. Hindi mo naintindihan ang sitwasyon, Bianca. Malamig nitong sabi habang nakaupo sa loob ng private lounge office. At ikaw, hindi mo naintindihan na may mga inosenteng nadadamay. Sagot niya. Biglang bumagsak sa mesa ang folder ng bank transfers at pangalan ng mga opisyal na sangkot. Kapag lumabas to, tapos tayong lahat. Dapat lang. Naningkit ang mga mata ng lalaki. Akala mo ba makakaalis ka basta-basta? Hindi niyo na ako kontrolado. Pagkasabi niya noon, doon niya nakitang 2 armadong lalaking pumasok sa likuran. At doon niya na-realize na hindi na simpleng argumento ang lahat. Plano na talaga siyang alisin. Napabalik siya sa kasalukuyan nang biglang may bumukas na pinto sa dulo ng storage area. Mabilis siyang nagtago sa likod ng malaking cargo crate habang nakatutok ang baril. Papalapit ang mga yabag. Huminto yun ilang metro mula sa pinagtataguan niya. Clear dito! Hindi niya agad binaba ang baril. Ilan segundo pa siyang nanatili doon hanggang sa tuluyang mawala ang mga yabag. Doon lang siya dahan-dahang napasandal sa kahon habang mariing napapikit. Pagod na siya. Ilang taon na siyang nagtrabaho para sa grupong akala niya ay para sa airport intelligence at anti-smuggling operations. Pero habang tumatagal, mas marami siyang nadidiscover at mas malala ay may ilang matataas na opisyal na kasabwat. Kaya na magsimula siya mag-ipon ng ebidensya, alam niyang oras na lang ang bibilangin bago siya balikan. Mabilis niyang hinubad ang airport utility ID at tinapon yun sa sahig. Hindi na niya pwedeng gamitin ang pangalang Bianca Reyes. Patay ng identity na yon simula ngayong gabi. Makalipas ang halos 1 oras ng pagtatago at pag-iwas sa checkpoints, nakalabas din siya sa likod na bahagi ng airport gamit ang lumang drainage access na matagal na niyang alam. Malakas ang ulan sa labas. Halos walang tao sa madilim na service road kaya mabilis siyang sumakay sa lumang pampasaherong jeep. Nasa pinakadulo siya ng upuan habang mahigpit na yakap ang bag. Paminsan-minsan ay napapasilip siya sa bintana. Pakiramdam niya'y anumang oras ay may susunod na sasakyan. Miss, bayad po. Sabi ng driver. Agad siyang natauhan at iniabot ang bayad. Okay ka lang, iha? Tanong na matandang katabi niya. Mukha kang namumutla. Pagod lang po. Gabi na rin kasi. Mabahagya siyang ngumiti pero hindi sumagot. Pagkatapos ng 3 sakay at halos 2 oras na biyahe, narating din niya ang lumang subdivision sa probinsya kung saan nakatira ang lola niya. Huminto siya sa harap ng maliit na gate habang nakatitig sa lumang bahay. Biglang bumigat ang dibdib niya. Hindi siya umuwi rito sa loob ng 5 taon. At ngayon, bumalik siya parang kriminal na nagtatago. Bago pa siya makakatok, bumukas agad ang ilaw sa terrace. Bianca,
Napatigil siya. Nakatayo doon ang lola niyang si Elena habang may hawak na flashlight. Nanlaki agad ang mga mata nito nang makitang basa siya ng ulan at may bahid ng dugo ang manggas niya. Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Biglang kumirot ang lalamunan niya. Lola, basag ang boses niyang sambit. Pwede po ba muna ako magtago rito? 3 araw matapos ang airport lockdown, sakalang muling naging maayos ang takbo ng buhay ni Sandro Mercado. Pagod siyang kakauwi lang mula sa morning simulator training nang diretso siyang humiga sa sofa ng malawak na living area ng mansyon nila sa Quezon City. Nakatanggal ang kurbata niya at bahagyang nakapikit habang nakikinig sa mahinang tugtog mula sa speaker. Sir Sandro. Bahagya siyang dumilat. Naroon ang head butler nilang si Mang Isko habang may kasunod ng ilang bagong staff. May papakilala lang po sana kami. Kung insurance yan, ayoko. Bagong house staff po. Napabuntong hininga siya. Hindi ba sapat na 7 na kayong nagpapagulo dito? Sir naman. Hindi na siya sumagot at basta na lang umayos ng upo. Isa-isang nagpakilala ang mga bagong tauhan habang halos kalahati ng utak niya ay hindi nakafocus. Hanggang sa marinig niya ang isang pamilyar na boses. Good morning po. Parang biglang nagising lahat ang dugo sa katawan niya. Mabilis siyang napatingin at halos mapasandal siya pabalik sa sofa. Nakatayo sa harap niya si Bianca. Simpleng puting blouse at mahabang palda lang ang suot nito. Nakatali ang buhok at walang kahit anong bakas ng utility uniform, baril o pagiging wanted na para bang ibang tao ang kaharap niya ngayon. Bahagyang tumaas ang kilay nito nang magtama ang mga mata nila. Sir, napatitig lang siya dito. Ikaw. Napaningon ang ibang staff sa kanya. Si Bianca naman ay kumunot noon na parang walang ideya sa sinasabi niya. Po? Don't po me. Mas lalong nalito si Mang Isko. Sir, magkakilala na po ba kayo? Unfortunately, oo. Pasensya na po. First time ko lang po siya makita. Mahinahong sagot ni Bianca. Excuse me? Diretso lang tingin nito na parang inosente. Hindi ko po siya kilala, sir. Natawa siya nang wala sa oras. Talaga lang Nagkatinginan ng mga kasambahay. Samantalang si Bianca ay kalmado lang na nakatayo. Parang hindi sila magkasamang muntik mahabol ng armadong tao. Ilang araw lang nakakalipas. Na parang hindi siya nito itinulak sa secret tunnel at hindi naglaho pagkatapos. Okay, sige. Maglaro tayo. Lumapit siya rito hanggang halos isang hakbang na lang ang pagitan nila. Kung hindi mo ko kilala, bakit parang gusto mo na akong takpan ng tray para hindi kita makita? Bahagyang sumikip ang hawak ni Bianca sa dalang cleaning cloth, pero mabilis din itong ngumiti ng pilit. Baka po kasi pagod lang kayo, sir. Napailing na lang si Mang Isko. Anyway, sir, si Bianca po nga po ni Aling Nena. Bahagyang nagbagong ekspresyon niya. Aling Nena? Ulit niya. Opo, nagkasakit na po kasi siya kaya nagpahinga muna sa probinsya. Si Bianca na raw po munang papalit. Napatingin muli si Sandro sa dalaga. Biglang pumasok sa isip niya ang mga alaala ng bata pa siya. Si Aling Nena ang madalas mag-alaga sa kanya noon kapag wala ang mga magulang niya. Ito rin ang gumagawa ng paborito niyang arroz caldo kapag may sakit siya. Halos pamilya ng turing nila dito. Kumusta si Aling Nena? Mas seryoso niyang tanong. Saglit na lumambot ang mukha ni Bianca. Okay naman po, maintenance na lang po sa gamot. Bakit hindi mo sinabi agad? Hindi niyo naman po ako tinanong. Napahawak si Sandro sa noo. Pakiramdam niya, magsisimula pa lang ang sakit ng ulo niya at lalo yung nadagdagan nang biglang dumating ang mama niyang si Veronica Mercado mula sa grand staircase. Oh, dumating na palang bagong assistant ni Nena. Masayang sabi nito. Agad namang yumuko si Bianca. Good morning po, ma'am. Lumapit si Veronica at hinawakan agad ang magkabilang pisngi nito. Ang ganda-ganda mo naman. Kamukhang-kamukha mo si Nena nung dalaga pa siya. Mana lang po. Single ka ba? Ma,
Agad na sita niya. Ano, nagtatanong lang. Trabahong pinunta niya rito. Malay mo, multitasking. Ma'am, pigil na natatawang sambit ni Bianca. Hindi niya alam alin ang mas malaking problema. Ang katotohanang wanted yata ang bagong katulong nila o ang katotohanang mukhang tuwan-tuwa rito ang buong pamilya niya. Ilang araw matapos magsimula si Bianca sa mansyon ng mga merkado, sakalang unti-unting naging normal ang sitwasyon sa pagitan nila. O kahit na papano, ay mas hindi na sila nagsisigawan tuwing nagkakasalubong. Pero hindi pa rin nawawala ang ina si Sandro, lalo na kapag nagkukunwari si Bianca the first time silang nakita. Sir, coffee niyo po. Alam mong black coffee ang ininom ko? Lucky guess. O baka kabisado mo lang talaga ako. Feeling niyo naman po. At tuwing sasagot ito ng ganoon, pakiramdam ni Sandro ay gusto niyang ihagis ang coffee mug sa pader. Pero habang tumatagal, mas marami siyang napapansing kakaiba dito. Isang gabi ay naabutan niya itong nasa kitchen habang tahimik na nililinis ang malita sugat sa tagiliran nito. Agad kumunot ang noon niya. Ano yan? Mabilis na napatakip si Bianca sa sugat. Wala. Hindi mukhang wala. Lumapit siya at walang paalam na hinila ng bahagi ang kamay nito. Doon niya nakita ang pasa at manipis na hiwa. Nanigas sa mukha niya. Sinundan ka? Hindi agad sumagot si Bianca. At doon niya unang nakita ang totoong pagod sa mga mata nito. May tumambay sa labas ng subdivision kanina. 2 beses kong nakita yung sasakyan. Mababa nitong sabi. Biglang bumikat ang pakiramdam niya. Bakit hindi mo sinabi agad? Ayoko mandamay. Bianca, nasa bahay ka namin. Damay na kami agad. Seryoso niyang sabi habang nakatitig dito. Bahagyang natahimik ang dalaga. Pagkatapos ng ilang segundo, saka ito na pabuntong hininga at umupo sa dining chair. Doon lang nito tuluyang ikinuwento ang lahat. Pinapasok ito ang grupo matapos mamatay ang ama nito. Ginamit bilang intelligence runner dahil magaling mag-observe at magmemorya ng routes at impormasyon. At nalaman kung paano konektadong ilan sa mga taong yun sa pagkasira ng negosyo ng pamilya Mercado noon. Naningkit ang mga mata ni Sandro. Anong ibig mo sabihin? Mabilis sa binuksan ni Bianca ang tablet na dala nito mula sa bag. Ilang files agad ang lumabas sa screen. Si Renato Valmoria, ang dating business partner ng kanyang ama. At siya rin ang pinaghinala ang dahilan kung bakit muntik malugi ang airline logistics company ng mga merkado 8 taon na nakalipas. Hindi lamang smuggling ang ginagawa nila. Ginagamit nilang cargo operations para maglipat ng illegal funds at documents. May connection sila sa ilang airport officials at private companies. Sambit ni Bianca. Kasamang pamilya ko sa tinira nila. Tumango ito. Mariin siyang napasandal habang pinapada ang kamay sa buhok. Ilang tao ang mahanap sa'yo. Too many. Specific. May internal team sila para sa ganitong trabaho. Assassins, cleaners. At ilang beses ka na muntik mapatay. Saglit na natahimik si Bianca bago umiwas ang tingin. Ayoko nang bilangin. Hindi niya na malayang napahigpit ang hawak niya sa mesa. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nagagalit. Siguro dahil ilang araw pa lang silang magkakilala. Pero pakiramdam niya ay masyado ng maraming beses na muntik mawala ang babaeng ito. Bigla siyang tumayo. Anong ginagawa mo? Tanong ni Bianca. Fixing your problem. Hindi ganun kasimple yun. Wala akong sinabing simple. Kinabukasan, halos mabaliw ang buong admin staff ng mansyon dahil sa mga utos si Sandro. Sir, bakit mo biglang papalitan ng records? Because I said so. Pero sir, do you want vacation forever? Hindi na po. Mabilis na naupo ang staff. Samantalang si Bianca ay nasa gilid lang ng office habang nakapamewang. Grabe kang manakot. Effective naman. Ako ba tong wanted o ikaw? Pareho na yata. Ilang oras niyang inayos ang bagong identity records ito sa household files ng pamilya. Pinalitan ng surname, tinanggal ang lumang address, gumawa ng bagong employee history, at pati itsura nito ay pinakailaman niya. Ayoko nito. Tiisin mo yan.
Nakasimangot si Bianca habang hawak ang gunting. Bakit kailangan putulin ang buhok ko? Mas recognizable ka kapag mahaba. Pinaghirapan ko to eh. Congratulations. Basaman tingin nitong humarap sa salamin habang si Sandro mismo ang nagugupit ang buhok nito sa terrace ng mansyon. Captain ka ba talaga o frustrated hairstylist? Mas magaling ako dito kaysa sa barber mo. Hindi nakaka-comfort yan. Makalipas ang ilang minuto, napatitig si Bianca sa salamin. Hanggang sa balikat na lang ang buhok nito ngayon. May manipis ding bangs na bahagyang tumatakip sa noo nito. Hindi ako sanay. Bulong nito. Pinagmasdan nito ni Sandro. Mas lalo itong nagmukhang bata, mas simple at mas mahirap makilala. Biglang tumunog ang cellphone ni Bianca. Pareho silang napatingin sa screen, pero agad na nagbago ang ekspresyon ng dalaga. Dahan-dahan itong sinagot ang tawag. Ilan segundo lang ang lumipas bago marinig ang malamig na boses ng isang lalaki. Hindi ka namin titigilan, Bianca. Lahat ng tumutulong sa'yo'y mamamatay din. Madalas nawala si Sandro sa mansyon at sa tuwing umaalis ito, doon mas lalong tumitindi ang kaba ni Bianca. Kahit gaano pa kalaki ang mansyon ng mga merkado, hindi niya magawang maging kampante, lalo na kapag gabi. Kapag may sasakyang mabagal na dumaraan sa labas ng gate o kapag may unfamiliar number na paulit-ulit tumatawag sa burner phone niya. Hindi rin niya sinabi kay Sandro na 2 beses na siyang buntik masundan habang namamalengke. At isang beses ay may lalaking pumasok sa subdivision na nagpapanggap na delivery rider. Mabuti na lang at mabilis niyang napansin ang tattoo sa pulsuhan nito. Parehong marka ng dati niyang grupo. Kaya bago siya malapitan, agad na siyang nakatakbo palabas ng convenience store at dumaan sa likod ng eskanita hanggang mawalang humahabol. Pag-uwi niya noon sa mansyon, sugatan na naman ang braso niya. Anong nangyari? Agad na tanong ni Mang Isko nang makita siyang may dugo mula rito. Madulas lang po yung kalsada. Madulas? Bakit parang may sumuntok sa'yo? Malakas po kasi yung kalsada. Halatang hindi naniwala ang matanda pero hindi na rin nagpumilit. Mas lalo siyang naging maingat matapos noon. Pero kahit anong iwas niya, alam niyang oras lang ang kalaban niya. Hanggang isang gabi, may biglang sumipol mula sa likod ng mansyon. Mabilis siyang napahinto habang nagdidilig ng halaman. Nakita niya ang lalaking nakasandal sa likod ng bakod habang nakasuot ng hoodie. Nanlaki agad ang mga mata niya. Rafi? Ngumisi ng bahagya ang lalaki. Miss me? Mabilis niya itong nilapitan. Anong ginagawa mo rito? Baliw ka ba? Baka may makakita sa'yo. Relax. Sumilip muna ito sa paligid bago tumalon pa loob ng bakuran. Hindi ako sinundan. Mahigpit niyang hinila ang braso nito papunta sa madilim na gilid ng garden. Si Rafael Rafi Cruz ang isa sa iilang taong pinagkatiwalaan niya noon sa grupo at isa rin sa iilang hindi tuluyang nalunod sa maruming sistema nila. May sugat ito sa labi at halatang ilang araw nang walang maayos sa tulog. Akala ko nahuli ka na, sabi niya. Almost. Bakit ka nandito? Biglang naging seryoso ang mukha nito. May bagong utos. Unti-unting bumigat ang dibdib niya. Nahanap na nila yung subdivision. Dagdag nito, nanlamig agad ang mga kamay niya. Paano? May leak sa records. Humugot ito ng maliit na folded paper mula sa bulsa. At may isa pang problema. Binuksan niya yon at agad siyang napamura sa ilalim ng hininga. Nasa papel ang schedule ng flight si Sandro, pati plate number ng sasakyan nito. Hindi lang ikaw ang target nila ngayon, pati siya. Mababa nitong sabi. Ito mismo ang kinatatakutan niya na madadamay si Sandro dahil sa kanya. Sino may hawak ng operation? Tanong niya. Ilan segundo munang natahimik si Rafi bago ito tumingin diretso sa kanya. Hindi mo pa rin alam hanggang ngayon? Kilala ko ba? More than that. Hindi na nito itinuloy, pero sapat ang paraan ng pagtitig nito para lalo siyang kabahan. Kinabukasan, bumalik si Sandro mula sa Hong Kong flight nito. Pagod itong pumasok sa mansyon habang hinihilang maliit na luggage.
At bakit parang lahat kayo may problema rito? Agad itong tanong pagpasok pa lang. Mabilis na nagkatinginan sina Bianca at Mang Isko. Wala naman po, sagot ang matanda. Mas convincing pa yung acting ng aso natin. Napatingin ito sa kanya na agad umiwas ng tingin. Naningkit ang mga mata ni Sandro. Ano na naman ang tinatago mo? Wala. Kapag sinabi mong wala, ibig sabihin meron. Bubuka pa lang sana ang bibig niya nang biglang bumukas ang main door. Agad na palingon si Sandro at kusang napangiti. Kuya! Mabilis itong lumapit sa bagong dating. At sa unang tingin pa lang, agad nang bumigat ang pakiramdam niya. Nakatayo sa may entrada si Sebastian Mercado. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan niya habang nakatitig dito. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang lalaking ito ay bihirang lumabas sa operasyon, pero lahat kinatatakutan. Ang totoong utak sa likod ng grupo at ang taong hindi direktang humawak ng baril dahil mas gusto nitong ibang taong gumagawa ng maduming trabaho para dito. Samantalang si Sandro ay walang kaalam-alam sa nalaman niya at masayang niyakap ang kapatid. Bigla niya atang pagpunta mo. Natatawang sabi nito. Namiss ko kayo ni Mama. Bahagyang umiti si Sebastian bago inilibot ang tingin sa paligid. At muntik nang tumigil ang paghinga niya nang bahagyang mapadaan sa pwesto niya ang mga mata ng lalaki. Pero ilang saglit lang, saka ito muling bumaling kay Sandro. May bago kayong staff? Napalingon si Sandro sa kanya. Oo, apo ni Aling Nena. Bahagyang tumango si Sebastian. Really? Good afternoon po. Pilit na sabi niya habang nakayuko ng bahagya. Ilang segundo siyang tinitigan ni Sebastian at sa bawat segundo, pakiramdam niya, unti-unting bumibilis ang tibok ng puso niya. Pagkatapos ay bahagya itong umiti. Magandang choice niya sa staff Biglang gusto ni Bianca na tumakbo palabas ng mansyon pero pinilit niyang manatiling normal ang mukha. Hindi agad nakatulog si Sandro nang gabing dumating si Sebastian sa mansyon. Hindi niya maipaliwanag, pero simula nang makita niyang namutla si Bianca sa pagdating ng kapatid niya, parang may mabigat nang nakadagan sa kanyang dibdib. At mas lalo yung lumala nang halos iwasan ni Bianca si Sebastian buong gabi. Habang nasa dining table sila, ilang beses niyang napansing hindi halos makatingin dito ang dalaga. Minsan pa nga'y nabasag nito ang hawak na baso nang bigla itong kausapin ng kapatid niya. Careful. Kalmadong sabi ni Sebastian at inabot ang tissue dito. Pasensya na po. Mabilis sa sagot ni Bianca. Pero kitang-kita niya ang bahagyang panginginig ng kamay nito at hindi normal yun. Hindi natatakot si Bianca sa basta-basta. Hindi ito ang tipo ng babaeng madaling mataranta. Kaya ng madaling araw ay marinig niyang may marahang kumatok sa pintuan ng kwarto niya. Agad siyang bumangon. Pagkabukas niya ng pinto, bumungad si Bianca. Maputla mukha nito. At bakit mukha kang may gustong ipaburol? Agad niyan tanong. Hindi tayo pwede mag-usap dito. Makalipas ang ilang minuto, nasa rooftop terrace sila ng mansyon. Malakas ang hangin at halos wala ng ilaw maliban sa city light sa malayo. Nakatayo lang doon si Bianca habang mahigpit ang hawak sa tablet na dala nito. Sabihin mo na, kanina ka pa parang sasabog. Sabi niya rito. Si Sebastian. Bahagyang kumunot ang noon niya. Anong tungkol kay kuya? At doon niya nakita ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Siya ang leader. Hindi agad nakaimik si Sandro. Pakiramdam niya, maling pangalan ang narinig niya. Anong si Sebastian ang nagpapatakbo ng grupo? Bianca, hindi nakakatuwa yan. Hawak kong ebidensya. Hindi mo kilalang kapatid ko. Ako matagal na nagtrabaho para sa kanya. Biglang bumigat ang boses niya. Enough. Nanigas si Bianca. Pero mabilis din itong inilapag ang tablet sa mesa sa pagitan nila. Isa-isang bumukas ang files at sa bawat file na nakikita niya, unti-unti parang may sumasakal sa dibdib niya. Dahil nandoon ang pangalan ni Sebastian, hindi yun pwedeng pikiin lahat. Imposible. Mahina niyang sambit. Akala ko rin nun. Mariin niyang hinagod ang mukha niya
habang nakatitig sa screen. May isang video doon at malinaw na sa Sebastian yun habang may kausap na ilang airport officials. Kasunod doon ang pag-abot ng malaking bag ng pera. Hindi, bulong niya. Pakiramdam niya may kung anong unti-unting nadudurog sa loob niya. Dahil si Sebastian ay hindi lang kapatid para sa kanya, halos pangalawang ama niya ito. Nung bata pa siya, si Sebastian ang gumigising ng maaga para ihatid siya sa school kapag busy ang mga magulang nila. Kapag bumabagsak siya noon sa training, ito ang unang nagsasabing kaya niya. Noong nag-aaral siya ng aviation, si Sebastian ang tumulong magbayad ng ilang expenses nang hindi niya alam. At habang siya'y lumilipad at sumusunod sa pangarap niya, si Sebastian ang naiwan para buhatin ang kumpanya at para saluhin ang problema ng pamilya. Unti-unting pumasok sa isip niya mga bagay na dati niyang hindi pinapansin. Ang madalas sa pagkawala nito noon, ang biglaang paglakas ng impluwensya nito sa business world. Ang paraan nitong kontrolin ng bawat tao sa paligid nang hindi nahahalata. At ang galit sa mga mata nito tuwing napupuri siya ng kanilang ama. Akala ko. Napahinto siya bago mapait na natawa. Akala ko, proud siya sa akin. Maybe he was. Pero habang tumatagal, naging resentment na rin. Napapikit siya na mariin. Alam mo ba kung ano yung pinakamalaking dahilan kung bakit maraming sumunod kay Sebastian? Tanong ni Bianca. Hindi siya sumagot. Magaling siya magsalita. Pinaniwala niya lahat na para sa justice ang ginagawa namin. Nalaban ito sa corrupt people, sa mga abusado. Tapos, unti-unti naming na-realize na ginagamit lang kami. Kapag may kalaban siya sa negosyo, biglang may anonymous leak. Kapag may humaharang sa plano niya, nawawala at kapag may hindi sumusunod, pinapatahimik. Nung gusto ko nang umalis, doon ko nakita kung gaano siya kalala. Mabigat siyang napaupo sa metal chair. Pakiramdam niya, hindi niya nakilala ang sarili niyang kapatid. Bakit niya ginawa to? Basag ang boses niyang tanong. Pagod na siya maging second choice. Habang ikaw lumilipad at tinatawag na pride ng pamilya, siya yung naiiwan para magsakripisyo. Parang may mabigat na bato na bumagsak sa dibdib niya. Hindi niya napansin kung gaano kabigat lahat para kay Sebastian at hindi niya napansin kung gaano ito unti-unting nagbago. At ngayon, mahina niyang tanong. Sobrang laki na ng hawak niyang power at hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha lahat. Unti-unting humigpit ang hawak niya sa cellphone. Natakot siya sa sarili niyang kapatid. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo. Parang unti-unting gumuho ang buong mundo ng pamilya Mercado. Matapos sabihin ni Bianca ang lahat kay Sandro, halos hindi na ito natulog kakahanap ng paraan para mapatunayan ang katotohanan nang hindi agad naghihinala si Sebastian. Nakita ni Bianca kung gaano kabigat para kay Sandro ang bawat desisyong ginagawa nito. Ilang gabi silang magkasamang nakaupo sa study room habang isa-isang sinusuri ang files, bank records at recordings na matagal na itinago niya. Minsan ay madaling araw na pero gising pa rin si Sandro habang nakatitig sa laptop. Namumula ng mga mata nito dahil sa puyat. Matulog ka muna, sabi ni Bianca habang inilalapag ang kape sa tabi nito. Hindi ito agad sumagot. Nanatili lang ito nakatitig sa screen bago marahang nagsalita. Alam mo ba kung ano yung pinakayokong parte dito? Natama ka. Bahagya siya na tahimik. Dahil kahit siya, hindi ginustong mangyari ang lahat. Ayaw niyang sirain ang pamilya nito. Pero mas ayaw niyang may mas marami pang madamay. Unti-unting lumabas ang lahat matapos magsimula si Sandro na makipag-coordinate sa ilang taong pinagkakatiwalaan nito sa Aviation Authority at Financial Crime Division. At habang lumalalim ang investigasyon, mas maraming pangalan ang nadadawit. Lahat konektado sa illegal cargo operations at money laundering network na matagal nang gumagalaw sa likod ng mga airport businesses. Noong una, itinanggi pa ni Sebastian ang lahat.
Galit na galit ito nang harapin ito ni Sandro sa private office ng kumpanya. Pinaniniwalaan mo siya kaysa sa sarili mong kapatid? Malamig nitong tanong. Sabihin mo hindi totoo. Sagot ni Sandro. Alam mo kung ano masakit? Mapait na natawa ito. Habang ako nag-aayos ng lahat ng problema ng pamilya, ikaw lumilipat kung san-san. Kuya, ako yung naiwan. Ako yung nagsakripisyo. Natahimik ang buong opisina. Mas lalong nanlamig si Bianca nang makita ang tingin ni Sebastian kay Sandro. Punong-puno iyon ng sama ng loob na matagal nitong kinimkim. Lahat kayo proud kay Captain Mercado. Mapait nitong dagdag. Habang ako, tagalinis ng gulo. Hindi kita kailanman tinignan ng ganun. Mahinang sabi ni Sandro. Pero ganun ako tignan ng lahat. Matapos lumabas sa mga records at testimonya ng ilang dating miyembro ng grupo, sunod-sunod ang naging operasyon ng mga awtoridad. May mga naaresto, may nagtangkang tumakas at may ilang biglang nagsalita para iligtas ang sarili nila, kasama na doon si Rafi. Ito mismo nagbigay ng isa sa pinakamalalaking testimonya laban sa network ni Sebastian. Samantalang si Bianca naman ay kinailangang humarap sa investigasyon bilang dating miyembro ng grupo. Hindi naging madali yun dahil may mga taong ayaw maniwala sa kanya. May ilang tumawag pa rin sa kanyang kriminal. At kahit alam niyang ginagamit lang siya noon, hindi niya maalis ang guilt sa mga taong nadamay habang bahagi siya ng organisasyon. Kaya nung araw ng hearing, halos hindi siya makahinga habang naghihintay sa labas ng conference room. Mahigpit ang hawak niya sa folder habang paulit-ulit na iniisip ang posibleng mangyari. Hoy, Napatingin siya sa tumawag sa kanya. Naroon si Sandro habang nakasuksok ang kamay sa bulsa ng coat ito. kaya mo yan. Bahagya siya natawa. Parang mas kinakabahan ka pa. Natural. Bakit? Kapag kinulong ka, sino nang uutusan kong gumawa ng kape? Pagkatapos ay biglang naging seryoso ang mukha nito. Hindi kita pababayaan. Unti-unting kumirot ang dibdib niya. Dahil sa dami ng taong ginamit siya noon, ay ngayon lang may taong piniling manatili at ipinaglaban siya. Sa huli, naging mabigat man ang proseso. Malinaw pa ring nakita sa investigasyon na isa si Bianca sa mga tumulong para mabunyag ang buong operasyon. Naging state witness siya at dahil sa mga ebidensyang siya mismo naglabas, pati sa tulong ni Sandro at ng legal team ng mga merkado, hindi naging mabigat ang naging kaso laban sa kanya. Ilang buwan matapos ang lahat, sakalang muling naging payapa ang mansyon. At sa unang pagkakataon, ay nakatulog si Bianca nang hindi kinakabahang may hahabol sa kanya pagising niya. Isang umagay naisipan niyang magdilig ng halaman sa garden nang marinig niyang pamilyar na boses mula sa terrace. Oy, Napalingon siya at naroon si Sandro habang hawak ang luggage nito galing flight. Ano? Sagot niya. bakit parang mas inalagaan mo pa mga aso dito kaysa sa akin? Natawa siya. Kasi hindi sila reklamador. Grabe, inapin mo na naman ako. Deserve. Umiling ito bago bumaba ng terrace. Paglapit ito, husa nitong kinuha ang hose sa kamay niya. Ako na rito. Wow, mabait. Huwag kang masanay. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ito. Hindi na niya kailangan tumingin sa likod niya para siguraduhing ligtas siya. Dahil ngayon, may lugar na siyang pwedeng tawaging tahanan. Mas naging magandang buhay sa mansyon matapos mawalang lahat ng gulo. Unti-unting bumalik ang dating sigla ng bahay. Mas madalas nang marinig ang tawanan sa dining area. Reklamo namang iskos sa mga nawawalang remote at walang tigil na pangasar ni Veronica Mercado sa 2 taong halatang may something na pero parehong matigas ang ulo, lalo na si Sandro. Sir, bakit po kayo nakangiti mag-isa? Halos mabulunan siya sa kape at napalingon kay Bianca na kararating lang sa kitchen. Ako? Hindi ah. Kuya Isko, mukhang nilagdat si Sir Sandro. Ngumiti. Tawag agad ni Bianca sa butler. Napailing si Mang Isko. Hala, ipatawag na ba natin ng doktor? Very funny.
Deadpan na wika niya. Pero kahit anong deny niya, halata naman dahil mas madalas siyang nasa bahay kapag walang flight. At mas madalas na ring nakasunod ang tingin kay Bianca kahit saan ito magpunta. Isang beses pa nga, naabutan niya itong nakikipagtalo sa washing machine. 3 beses na kitang pinindot, ano bang atraso ko sa'yo? Reklamo ni Bianca habang nakapamewang sa harap ng appliance. Napahawak siya sa noo habang nakasandal sa pinto ng laundry room. Bianca, napalingon ito. Ano? Washing machine yan. Oo nga, tapos? Hindi yan makikipagayos sa'yo. Malay mo, guilty. Natawa siya nang hindi napigilan at doon din niya na-realize na ngayon lang niya ulit naramdaman ang ganunggan sa dibdib matapos ng lahat na nangyari. Isang gabi ay naabutan niya itong mag-isang nakaupo sa terrace habang may hawak na sketchpad. Lumapit siya habang hawak ang 2 tasa ng kape. Anong ginagawa mo? Mabilis na sinara ni Bianca ang sketchpad. Wala. Naningkit ang mga mata niya. Kapag sinabi mong wala, ibig sabihin meron. Ako ba ikaw? Hindi na siya nagsalita at mabilis niyang inagaw ang sketchpad. Hoy! Pagkabukas niya doon, bumungad agad ang ilang architectural sketches at sobrang ganda ng pagkakadrawing. Napatingin siya dito. Ikaw ang gumawa nito? Biglang umiwas ang tingin si Bianca. Trip lang. Trip? Umupo siya sa tabi nito habang sinusuri ang mga drawing. Ang linis ng perspective mo. Nanood lang ako online dati. Bianca, napabuntong hininga ito. Pangarap ko kasi dating maging architect. Napatingin siya dito na maayos. Ngayon lang niya narinig tong magsalita ng ganong kahina. Bakit dati? Bahagyang natawa si Bianca. Kasi hindi naman libreng mangarap. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Unti-unti nitong ikinuwento kung paano huminto sa pag-aaral dahil nagkasakit ang lola nito. Kung paano ito nagtrabaho kung san-san bago tuluyang napasok sa grupo noon. At saka, kibit balikat nito. Hindi naman ako matalino tulad mo. Halos mapasandali siya sa upuan. Excuse me? Totoo naman. Bianca, muntik mo ako maita sa airport gamit ang secret tunnels. Skill issue mo yun. May sarili kang intelligence files. Organized lang. At muntik mo nang mapaamin ng mga kriminal. Makulit kasi ako. Napailing siya habang nakatitig dito. Minsan talaga, gusto niyang ikulong ang babaeng ito sa katotohanan. Alam mo, sobrang talino mo. Bahagyang natigilan si Bianca. Wala itong naisagot agad. Makalipas ang ilang araw, nagulat na lang si Bianca nang tawagin siya ni Veronica sa living room. Pagpasok niya doon, naroon si Sandro habang relax na nakaupo sa sofa at may envelope sa mesa. Bakit parang may intervention? Agad niyang tanong. Umupo ka muna. Sabi ni Veronica na mukhang excited. Dahan-dahan siyang umupo kahit nakaramdam ng pagdududa. Pabilis namang itinulak ni Sandro ang envelope palapit sa kanya. Ano to? Buksan mo. Pagkabukas niya, agad siyang natigilan. Nanlaki ang mga mata niya habang isa-isang binabasa ang laman. Anong? Congrats. Casual na sabi ni Sandro habang humihigop ng kape. May pasok ka na next month. Napatingin siya dito na parang nawala ng signal ang utak niya. Ha? Nag-enroll ka na? Sandali lang. At bago ka pa tumanggi, singit ito. Bayad na. Halos mahibo ang bibig niya. Baliw ka ba? Konti lang. Ang mahal nito. Mayaman ako. Problema mo ba? Sandro? Natawa si Veronica habang pinapanood sila. Ay, Diyos ko. Para kayong mag-asawa. Pareho silang napalingon dito. Ma, tawag ni Sandro. Mas lalong natawa ang babae. Samantalang si Bianca ay nanatiling nakatitig sa mga papel habang unti-unting namumuo ang luha sa mga mata niya. Hindi niya maalala kung kailan may naniwala ulit sa kanyang pangarap. Kung kailan may taong tumingin sa kanya, hindi bilang dating kriminal, kundi bilang taong may future pa. Mabilis siyang yumuko para itago ang mukha, pero napansin pa rin yun ni Sandro.
Oy, bakit ka umiiyak? Hindi ako umiiyak ah. Talaga? Bakit parang nalunod na yung enrollment form sa luha mo? Napatawa siya kasabay ng pagpunas ng mata. Tinitigan lang siya ni Sandro bago bahagyang umiti. Mas naging makulay ang araw ni Bianca matapos siya makabalik sa pag-aaral. Halos hindi siya makapaniwala nung una na totoong architecture student na ulit siya. At mas lalong hindi na siya makapaniwala na halos araw-araw siyang sinusundo ng isang sikat na piloto na parang personal driver. Sir, may flight ka pa bukas. Umuwi ka na. Nandito na ako eh. Hindi mo trabaho magsundo. Tama. Kinuha ni Sandro ang bag niya. Choice ko to. At tuwing sasabihin nito yon, pakiramdam ni Bianca ay may kung anong umiinit sa kanyang dibdib. Lalong naging komportable sila sa isa't isa habang tumatagal. Sanay na siya makatanggap ng random pictures mula kay Sandro habang nasa ibang bansa. Minsan, larawan ng airplane cockpit. Sa airport food na mukhang ewan at selfie nitong mukhang pagod habang may caption na, "Your favorite pilot survived another flight." Madalas din silang mag-video call kapag nasa hotel ito abroad. Bakit parang zombie ka? Tanong ni Bianca, minsan nakita itong nakahiga sa kama habang magulo ang buhok. 3 oras lang tulog ko. Kasalanan mo yan. Namiss kita eh. Bigla siyang natigilan. Samantalang si Sandro naman ay tila sakalang na-realize ang sinabi nito. Pareho silang natahimik at pagkatapos ay mabilis itong umupo. Miss ko yung pagkain sa bahay. Sinungaling. Prove it. Di ka rito. At sasaktan mo lang ako. Correct. Habang tumatagal, mas lalong nahihirapan si Sandro na itagong nararamdaman niya. Lalo na magsimula si Bianca magkaroon ng mga bagong kaibigan sa school. Partikular ng isang lalaking madalas itong kasama. Bianca! Sigaw nito habang nakayakap agad sa braso ng dalaga paglabas ng building. Naningkit agad ang mga mata ni Sandro mula sa loob ng sasakyan. Katatapos lang ng flight niya mula Bangkok, pero dumiretso agad siya sa school nito para sunduin. At ngayon, parang gusto niyang bumaba at mang-agaw ng tao. Ano ba yung hawak mo? Tanong ng lalaki habang sumisilip sa paper bag ni Bianca. Model materials. Ay wow, responsible student. Ikaw kayang gumawa ng plates mo. Excuse me, pretty privilege. Napahigpit ang hawak niya sa manibela. Mas lalong kumunata noon niya nang tumawa si Bianca na malakas. Halos 5 minuto niyang pinanood ang dalawa bago tuluyang bumaba ng sasakyan. Agad namang lumiwanag ang mukha ni Bianca pagkakita sa kanya. Sandro! Pero hindi niya napansin yon dahil nakatingin siya sa lalaking katabi nito. Samantalang ang lalaki naman ay mabilis na sumulyap sa kanya mula ulo hanggang paa. Oh, wait. Nanlaki ang mata nito. Ikaw yung pilot. Unfortunately. Tuyong sagot ni Sandro. Napakurap si Bianca. Anong problema mo? Wala. Bakit mukha ka may gustong sakalin? Friendly lang mukha ko. Napatingin ng lalaki kay Bianca. Girl, galit ba yan? Default face niya yan. Lalong sumama ang tingin niya sa narinig. Pag-uwi nila sa mansyon, ramdam agad ni Bianca na may topak ito. Napaupo siya sa kitchen counter habang pinapanood itong uminom ng tubig. Okay ka lang ba? Oo. Sinungaling. Hindi ito sumagot agad, pero pagkatapos ay biglang napabuntong hininga. Sino yun? Napakurap siya. Ha? Yung kasama mo. Classmate ko. Close kayo. Groupmate ko. Clingy siya. Wait. Unti-unting nanlaki ang mga mata niya. Nagsaselos ka ba? Biglang nabulunan si Sandro sa iniinom. Ano? Hindi ah. Sandro? Hindi ako nagsiselos. Sure? Very sure. Talaga? Bakit parang gusto mo suntukin yung folder niya kanina? Mas lalo itong sumimangot at doon siya tuluyang natawa. Diyos ko! Napahawak siya sa tiyan. Nagsiselos nga! Hindi nakakatuwa. Biglang lumapit si Sandro hanggang halos magkadikit sila. Ayoko lang na may ibang lalaking masyadong malapit sa'yo. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi niya.
Bigla ring bumilis ang tibok ng puso niya. Diretso siyang tinitigan ni Sandro. At ayoko rin na may ibang naliligaw sa'yo. Tuluyan siyang natigilan. At bakit? Mahina niyang tanong kahit alam na niyang sagot. Mariing napabuntong hininga si Sandro bago napailing. Because I like you, Bianca. Hinanlaki ang mga mata niya. Samantalang si Sandro naman ay tila napagod matapos sabihin yon. Actually, sobrang gusto kita. Ang tagal na. Biglang uminit ang mukha niya at mas lalo pa yung lumala nang maaalala niyang dahilan ng lahat. Sandro, Ano? bakla si Nico. Saglit na nablangko ang mukha nito. Ha? Bakla siya. Dahan-dahang napapikit si Sandro habang napahawak sa noo. You're kidding me. Tuluyan na siyang natawa. Sabi ko na nga ba? Bakit kasi parang jowa mo kung umakbay? Ganun talaga siya eh. Unti-unting huminang tawanan nila hanggang sa pareho silang napatingin sa isa't isa. Hindi mo pa sinasagot. Mahina nitong sabi. Ang alin? Na gusto mo rin ako. Biglang natuyo ang lalamunan niya pero kusa na rin siya napangiti. Medyo lang. Sinungaling. Konti. Bianca? Sige na nga. Napaiwas siya ng tingin habang namumula. Matagal na nga kitang gusto. Biglang naging sobrang init ng buong kusina para kay Bianca. Pakiramdam niya, pati hangin ay nakakailang. At hindi nakakatulong na sobrang lapit ni Sandro. Amoy niya pang faint scent ng kulo nito na halos sa kape. Ano? Mahina nitong tanong habang nakatitig pa rin sa kanya. Napakurap siya. Ha? Gusto ko lang marinig ulit. Agad siyang namula. Hindi na. Ang daya. Kapal mo. Girlfriend privilege. Nanlaki agad ang mga mata niya. Excuse me, kailan pa? Kanina. Nag-confess tayo sa isa't isa. Official na yun. Ikaw talaga nagdesisyon? Oo. Hindi ako na-informed. Napahawak siya sa noo habang tumatawa. Pero sa totoo lang, hindi niya mapigilan ng sobrang ganang pakiramdam niya. Parang ang tagal niyang hinintay ang gabing ito nang hindi niya namamalayan. Bakit ka ba kasi nagselos agad? Pangasar niya habang nakatingin dito. Kagad itong sumimangot. Hindi nga ako nagselos. Sure, sabi mo yan eh. Concerned lang. Concerned? Mukhang gusto mo pang ipa-background check yung tao. Bahagya itong yumuko palapit sa kanya. Hindi ko lang talaga gusto yung feeling na may ibang lalaki sa tabi mo. Bakit mo ako gusto? Hindi niya napigilan tanong. Hindi ko rin alam kung kailan nagsimula. Basta isang araw, nasanay na lang ako na ikaw agad ang hinahanap ko. At saka wala na akong balak ipaagaw ka. Natawa siya ng mahina bago umiwas ang tingin dahil pakiramdam niya ay sobrang init na ng mukha niya. Pero bago siya tuluyang makaiwas, marahan itong hinawakan ng baba niya para mapatingin ulit dito. Biglang natuyo ang lalamunan niya. Bianca. Pwede pa kitang halikan? At doon tuluyang nagulong utak niya. Ha? Bakit parang ikaw pang nabigla? Bakit mo kasi tinatanong ng diretsyo? Ayaw mo? Bigla siyang natahimik. Matagal na niyang gusto yon. Kaya imbes na sumagot, bahagya siyang napakurap at dahan-dahang lumapit dito at sapat na yon para maunawaan ni Sandro. Marahan itong hinawakan ng baywang niya bago siya tuluyang hinalikan. Halos buong mansyon ang nag-ingay nung araw na lumabas ang resulta ng architecture licensure exam. Pasado ako! Muntik nang mabitawan ni Mang Isko ang hawak na tray nang marinig ang sigaw ni Bianca mula sa second floor. Ano nangyari? May sunog ba? Bumaba ito ng hagdan habang umiiyak at tumatawa ng sabay. Hawak ang cellphone. Architect na ako! Ha? Napatalon si Veronica mula sa sofa. Totoo? Opo! Sa loob ng ilang segundo, parang fiesta ang buong sala at si Mang Isko ay paulit-ulit lang na nagsasabing, Sabi ko na matalino tong batang ito. Samantalang si Sandro ay nakatayo lang sa gitna ng gulo habang nakatitig kay Bianca. Pakiramdam niya, parang mas proud pa siya kaysa dito.
Bigla siyang napangiti nang mapansin niyang umiiyak na naman ang girlfriend niya. Uy, Natatawa niyang sabi habang pinupunasan ng luha nito gamit ang hindalaki niya. arkitek ka na. Bakit parang natalo ka sa barangay election? At tagal ko kasing hinintay ito eh. Lumambot agad ang ekspresyon niya. At bago pa makapag-react ng lahat, mabilis niya itong hinila, palapit at niyakap na mahigpit. Halos sabay-sabay namang napaingay ang mga tao sa sala. Hoy! Reklamo agad ni Bianca habang namumula. At dito sila! Hayaan mo sila. Sir Sandro, kinikilig po kami rito. Sigaw ng isa nilang maid. Libre lang manood. Sagot niya ng walang hiya. Napahawak na lang si Veronica sa dibdib. Diyos ko, himala. Marunong palang maglambing ang anak ko. Mama, Anak, ipa-frame ko tong araw na to. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimula na agad ang unang malaking proyekto ni Bianca. At ito ang lumang bahay ng lola niyang, si Elena sa probinsya. Ayoko masyadong bongga, sabi ng matanda habang nakaupo sa terrace at kumakain ng suman. La, architect na po ako. Sagot ni Bianca habang hawak ang blueprint. Kunting yabang lang. Basta, wag mong lalagyan ng swimming pool. Baka malunod ang manok ko. Natawa si Sandro habang nagbubuhat ng hollow blocks kasama ng ilang workers. Kahit milyonaryo at piloto siya, ginawa siyang instant construction assistant ng kanyang girlfriend. bakit ako yung tagabuhat? Reklamo niya habang pawis na pawis. Kasi mahal mo ko. Mula umaga hanggang gabi, halos araw-araw silang nasa site. Lalong nakita ni Bianca kung gaano ka-supportive si Sandro. Kapag puyat siya sa plants, ito nagtitimpla ng kape. Kapag stress siya sa contractors, ito ang taga-order ng pagkain. At kapag buntik na niyang ibatong laptop dahil sa revisions. Pero kahit na ganoon, sobrang proud si Sandro sa kanya, lalo na nung tuluyang matapos ang bahay. Halos maiyak si Aling Elena na makita yon. Ang ganda, parang hindi bahay ko. Ngumiti si Bianca habang yakap ang matanda. Deserve mo po yan la. Pero syempre, hindi pwedeng matapos ang lahat nang walang bagong gulo. Dahil matapos lang ang house blessing, ay biglang nagsimula ang pressure. At kailan ang kasal? Tanong ni Veronica. Halos mabilaukan si Bianca sa juice. Mama naman. Reklamo ni Sandro. Ano? Tama naman ah. Uwi ka ng ginang habang nakapamewa. 3 taon na kayong parang mag-asawa. Ma, Live-in pa kayo. Napasingap ang ibang kamag-anak na parang first time narinig yon. Veronica, sita ng tita ni Sandro kahit ito mismo chismis na chismis sa mukha. Ano, totoo naman. Namumula siyang yumuko habang pilit umiinom ng tubig. Samantalang si Sandro ay mukhang gusto nang tumulon sa bintana. At saka baka maunahan pa kayo ng apo kong lumabas sa mundo. Dagdag pa ni Veronica. Halos matawa ang buong pamilya. Pati si Aling Elena ay napailing na lang habang umiinom ng tsaa. Hindi pa nga ready yung mga bata. ma, 30 na ako. Reklamo ni Sandro. Exactly. Baka mag-retire ka na lang bago ikasal. Napaningon agad sa kanya si Veronica. O ikaw, Bianca, kailan mo babalak sagutin ng seryosong anak ko? Ako na naman. Oo, kawawa naman mukhang aso na sumusunod sa'yo araw-araw. Excuse me, may dignity ako. Reklamo ni Sandro. Wala. Sabay-sabay na sagot ng pamilya. Pero maya-maya, bahagyang yumuko si Sandro palapit sa tenga niya. Honestly, okay lang naman sa akin. Nanlaki agad ang mga mata niya. Ha? Yung kasal. Biglang uminit ang buong mukha niya. Matapos ang house blessing ng bagong bahay ni Aling Elena, halos araw-araw ng laman ng usapan sa pamilya Mercado, ang kasal ni Sandro at Bianca. At sa totoo lang, wala rin naman silang balak na tumakas pa. Isang gabi, magkasama silang nakahiga sa sala ng mansyon habang nanonood kunwari ng pelikula, pero pareho namang walang focus. Nakapatong ang ulo ni Bianca sa dibdib ni Sandro habang abala itong nilalaro ang kanyang daliri. Bianca,
Pakakasalan mo ba ako? Halos hindi nag-register sa utak niya ang tanong. Ano? Napatingin siya dito. Diretso lang tingin ni Sandro sa ceiling na parang nagtatanong lang kung gusto ba niyang umorder ng pagkain. Ramdam niyang bahagyang kaba sa katawan nito. Seryoso ka? Tanong niya. Hindi, trip ko lang magtanong habang buhay. Unti-unti ring lumambot ang ekspresyon niya habang tinititigan ito. Sige. Sige? Ulit ito. Oo. Oo? Oo, pakakasalan kita. Halos mapaupo agad ito. Talaga? Hindi ka ba nagtitiwala sa sarili mo? Hindi, ikaw kasi to, mahilig manggulo. Excuse me? Pero bago siya makareact, mabilis na siyang hinila ni Sandro palapit at mariing niyakap. Halos mawalan siya ng hangin. Hoy, Sandro! I'm happy, okay? Mapipisa mo ko! At syempre, halos mabaliw ang buong pamilya nang malaman yon. Finally! Sigaw agad ni Veronica. Ma, kapitbahay naririnig ka na. Suway ni Sandro. Wala akong pakialam. Pati si Mang Isko ay napailing habang nakangiti. Sabi ko naman sa inyo, noon pa eh. At least ngayon, legal na pagiging clingy ni Sir. Dagdag ng isa nilang maid. Hoy, Reklamo ni Sandro. Totoo naman po. Hindi rin nagtagal bago nagsimula ang wedding preparations. At doon tuluyang nasubok ang pasensya nilang dalawa. bakit ang daming bulaklak? Reklamo ni Sandro habang hawak ang sample catalog. Kasal to, Sandro. Hindi ba pwedeng simple? Hindi. Sabay na sagot ni Bianca at Veronica. Wala akong kakampi sa bahay na to. Pero kahit puro asaran at gulong preparation, naging masayang lahat lalo na si Bianca. Dahil ngayon lang niya naramdaman na may sarili siyang pamilya at hindi na niya kailangang matakot mawala yon. Dumating ang araw ng kasal nang mas mabilis kaysa sa inaasahan nila. Halos maiyak si Sandro nang makita si Bianca habang naglalakad papunta sa altar. Nakaputing gown ito na siya mismo tumulong mag-design. Pakiramdam niya, wala na siyang ibang nakita sa buong simbahan kundi ito. At nang tuluyan nilang mabigkas ang kanilang mga sumpaan, ay parang doon lang nila tunay na naramdaman na tapos na ang lahat ng sakit na dinaanan nila at nagsisimula na ang bagong buhay. Pagkalipas sa ilang araw matapos ang kasal, may isang lugar pa silang pinuntahan. Tahimik ang loob ng detention facility habang naglalakad si Sandro sa mahabang hallway. Kasunod niya si Bianca na mahigpit ang hawak sa kamay niya. Hanggang sa makarating sila sa visiting area. Doon niya muling nakita si Sebastian. Pagkaupo nito sa kabilang side ng glass divider, ilang segundo silang walang nagsalita. Napatingin ito kay Bianca. Buhay ka pa pala. Nandigas agad ang likod ni Sandro, pero mabilis niyang hinawakan ng mas mahigpit ang kamay ng asawa. Kuya, Sabi niya. Bahagyang natawa si Sebastian. masaya ka na. Masakit marinig yon dahil kahit galit siya dito, kuya niya pa rin ito. Ang taong minsang naging bayani niya nung bata pa siya. Hindi ko to ginusto. Mabigat niyang sagot. Pero ginawa mo pa rin. Totoo naman, siyang tumulong magpabagsak dito kahit wala siyang choice. Napatingin sa Sebastian sa suot nitong wedding ring. At least, nakuha mo lahat. Malamig nitong sabi. Unti-unting kumunat ang noo ni Bianca. Pero bago pa ito magsalita, mabilis na umiling si Sandro. Huwag mo nang isipin yon, kuya. Bakit hindi? Ikaw naman talagang favorite. Mapait ang ngumiti ito. Biglang kumirot ang dibdib niya. Dahil kahit matapos ang lahat, doon pa rin pala umiikot ang sugat ng kanyang kapatid. Ilan segundo silang natahimik bago siya muling nagsalita. Galit ka man sa akin. Kuya pa rin kita. Saglit na natigilan si Sebastian. Bahagyang nabasag ang matigas nitong ekspresyon, pero mabilis din yung nawala. Umalis na kayo. Paglabas nila ng detention facility, malalim na napabuntong hininga si Sandro habang nakatingin sa maulap na langit. Naramdaman niyang marahang pagpisil ni Bianca sa kamay niya. Napalingon siya dito. At least, hindi ka nag-iisa.
Unti-unti siya napangiti. Doon niya naisip na kahit hindi na mababago nakaraan, may bago ni silang buhay na pwedeng simulang dalawa. Sa loob na maraming taon, maraming nagbago. Si Bianca Reyes Mercado na ngayon ang isa sa pinakakilalang batang arkitekto sa bansa. Ito mismo ang nagdisenyo ng ilan sa mga bagong projects ng Mercado Group, kabilang ang community housing programs na matagal nitong pangarap. Samantalang siya naman ay patuloy pa ring lumilipad bilang piloto ng Aero Globe Airlines, kahit mas madalas na niyang tanggihan ang long international flights. Mas gusto niyang umuwi agad. Dati, akala niya airport ang lugar na pinakakomportable siya. Ngayon, ibang-iba na. Mas gusto niyang magulong sala na may laruan sa sahig, ang amoy ng kape tuwing umaga, at ang boses ni Bianca na araw-araw may bagong reklamo sa kanila ng kanilang anak. Daddy, inahabol ako ni Mommy! Because you drew on the wall again. Artistic freedom po! Halos matawa si Sandro at mabilis niyang sinalong 4 na taong gulang na anak nilang si Leon na tumatakbo palapit sa kanya habang may hawak na asul na krayola. Kasunod noon si Bianca na may dalang rolled blueprint at mukhang isang sermon na lang ang layo sa pagsabog. Sandro Mercado, sabi mo sa anak mo na hindi sketchpad ang pader ah! Hingal nitong sabi habang nakaturo sa kanilang anak. Ako agad, hindi ba pwedeng ikaw muna? Reklamo niya habang buhat ang bata. Pareho kayong mahilig manggulo. Tumatawa namang yumakap si Leon sa leg niya habang nagtatago. Hindi mapigilang mapailing habang nakatingin sa kanyang asawa. Ilang taon na silang kasal pero ganun pa rin si Bianca. Minsan, naiisip pa rin niya kung gaano kaimposible ang lahat. Nung una niya itong makita sa airport, akala niya isa lang itong madaldal ng airport utility staff. Pagkatapos noon, nalaman niyang may baril ito at isang buong organisasyong gustong ipapatay ito. Ngayon ay nasa harap niya ang dating wanted na babae habang nakapambahay, may tape measure sa leeg at galit na galit dahil may drawing na eroplano sa bagong repaint na pader ng kanilang bahay. Babe, future architect lang siguro. Natatawa niyan sabi habang pinipigilang matawa kay Leon. Future sakit ng ulo. Mabilis sa sagot ni Bianca. Daddy, Bulong ni Leon habang nakatingin kay Bianca. wanted pa rin ba si Mommy? Hoy! Tawag ni Bianca. Sinabi ni Lola Veronica dati, Ang daldal talaga ng mama mo. Reklamo ni Bianca habang nakapamewang. Tuluyan na siyang natawa habang niyayakap ang kanilang anak. Technically, wanted pa rin naman talaga si mami mo. See? Reklamo agad ni Bianca. Wanted. Dagdag niya habang nakangiting nakatingin dito. Dito sa bahay. Hindi gets ng anak mo. Sabi nito. Okay lang, basta ikaw gets mo. At bago pa ito makapag-react, mabilis nitong hinila palapit at hinalikan sa noo. Ano ba? Reklamo nito kahit halatang namumula. Still, my favorite fugitive. Sandro! Natawa na lang siya habang pinagmamasdan ng kanyang asawa. Hindi pa rin siya makapaniwalang ang babaeng minsang tumulak sa kanya sa isang madilim na tunnel habang hinahabol ng mga armadong tao ay siya ring babaeng pinakagusto niyang uwian araw-araw. Hindi lahat ng taong may magulong nakaraan ay masama na habang buhay. Minsan, may mga taong napipilitang maligaw dahil sa hirap, takot o maling mundong kinalakihan nila. Pero kapag pinili nilang magbago at itamang mali, deserve din nilang mabigyan ng pangalawang pagkakataon. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!